Alamin natin ang report mula kay RH number 7. Mula sa Davao, Henry Uri, please come in. Nasa Davao ka ba? Asan si Raymond? Henry. Dito lang. Umaasa Deo, Sister L, ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas na ng ICC ngayong Hulyo. Ang petition for interim release na inihain noong pang-June 12 na kanyang mga abogado para sa pansamantalang paglaya ng dating presidente. Batay sa pahayag kahapon ng anak ng dating Pangulo si Congressman Paulo Duterte na ngayon ay nasa The Hague. Sinabi sa kanya ng abogado ng kanyang ama na si Attorney Nicholas Cotman na bago matapos ang buwan ng Hulyo ay posible nang mailipat si former President Digong sa isang bansang kasapi ng ICC na pumapayag naman na manatili doon ang kanilang o ang dating presidente habang dinidinig ng International Criminal Court ang kanyang kaso. Batay sa Article 16 ng Rome Statute, maaaring humiling ng interim release ng isang kalukuyang nakakulong habang may nakapending pang mga trial. Hanggang ngayon ay wala pa namang binabangit sa bansa ang Duterte camp kung saan nila nais mailipat ang dating Pangulo. Na narito ay napaulat na tumanggi ang bansang Australia o para ampunin ang dating presidente. Sabalit pinabulaan na naman agad ito ng kampo ng dating Pangulo, partikular ni Vice President Sara, sa pagsasabing wala itong katotohanan dahil wala naman silang inihaing anumang request ng Australian government para doon madala ang kanyang ama. Samantala, Deo, sinento rin ni Congressman Pulong na nasa maayos naman kalagay ng kanilang tatay na mapagbiro pa rin at sige pa rin, lalo na hanggang pag-uusapan daw Deo si Sel ay ang kanyang mga naging chicks. Ah, talaga ha? Nabubuhayan Ayan, siguro ang dating Pangulo pagka yun ang pinag-uusapan. Ano? Nabubuhayan ng dugo. Sino ba ang favorite niya? Ayan, yung mga kilala kong broadcaster, journalist. Nadudulas ka lakay. Sinasabi ko sa'yo. My lips are sealed sometimes. Alam mo Maurice Arcache. Ayan. Taga 2 ba yun? Taga 4. Ayan. Parang may naalala ko dun Ganun ba? Ayan. Pero sabi ng ating bubit, yun na kanyang favorite, taga Davao din Ayan. Baka si Ma'am Elizabeth na yun. Hindi, mas bata daw. Si Kitty yun. Mas matanda ng konti. Si Ma'am Hanelet daw. Ganun ba? Alaga. So, kahit na nasa kuna, ang dating Pangulo nga, andun pa rin ang kanyang sense of humor, ha? Ayan. Panay daw ang tawa ngayon sabi ni Congressman Pulong talaga? Siguro, kagama na yung mga kakosa dun sa The Hague. Kaya baka siya ang bumabangka ngayon dun sa mga kasama niyang preso doon. Hindi. Kasi sinabi noon dati ni Vice President Sara Duterte na sinacharm niyang araw yung kanyang mga kasamang preso doon May mga may mga kasama may ba? mga babaeng preso rin doon? Hindi naman sinabi ni Pipi Sara kung mga babae yung sinacharm, pero yung mga kasamang nakakulong baka kinakaibigan, ibig sabihin. Sa bagay, sa galing ding mambola at saka yung karisma ng dating Pangulong Iba yung Digong. karisma nga. At saka yung sense of humor niya, baka general doon na nakulong doon na galing Africa. Maging tropa na niya, no? Maging tropa. Baka magkudita pa sila doon. Hindi na tayo magugulat baka isang araw mayor na siya. Oo nga. Kasi di ba maano talaga siya, magaling talaga siya sa... Baka maging mayor nga siya doon sa Oblo, Naging mayor sa Oblo. Social sa The Hague. Pang-international. Pang-international. Alaga. Pero ang patuloy namang sinasabi raw ng dating Pangulo sa kanyang mga supporter ay huwag siyang alalahanin sapagkat tanggap naman niya kung ito talaga ang kanyang kapalaran at ito ang kanyang destiny. Si Kong Pulong ba nagdala ba ng pasalubong na chicken sandwich? Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Ayan, chicken chicken sandwich. sandwich. May dala ba si Pulo ng chicken sandwich?
ang namimiss ko Deo ay bulag. Ano, no? Masahe? Bulag, yung tuyo. Ay, bulaga. Akala ko masahe ng bulaga. Tuyo. Tuyo. Akala ko durian. Durian. Pwede naman siya magdala ng tuyo gourmet doon sa loob. Oh. Ganun ba? Sarap ng tuyo eh. So, yun, mas masayahin daw ngayon at maayos naman ang kalagayan ng dating Pangulo kahit na medyo nangangayayat ng kaunti dahil hindi nga daw ito makakain din ang mga paborito niya at namimiss din yung mga taong palagi niyang nakakasalam. Tsaka walang kanin doon. Pwede mo magdala ng rice cooker Rice doon. Luto siya doon sa loob. Naluluto daw naman na napagluluto ng kanin kaya lang hindi kagaya nating Asyano kung magsaing ng kanin. Okay. So may kanin din silang pagkain doon sa Oblo, Henry. Mukhang batay sa sinabi ni Vice President Sara, pwedeng mag-request nalulutuan Kanya lang yung paraan ng pagluluto. Iba. Kung magre-request ka, magbabayad ba siya? Ayan, halimbawa mag-request ng crispy pata, sisig, lechon. Ayan. Ginuhotel siya. Ano sila kay? Pwede bang pag-grab ay lala mo? Food panda. Ginawa mo naman sogo na kayo. Okay. Sige, at least magandang balita ito. At least kampante ng Daddy Paulo Digos sa The Hague, ha? At least matutuwa na rin ang mga supporters niya. Ayan, na siya ay in good hands pala sa The Hague at pwede pa siyang maging acting mayor. Ayan. Kasi acting mayor sa Davao si Baste na. Ayan, kasi hindi siya nakapanumpa. Di doon na lang sa magmayor sa Oblo. Ayan, sa The Hague. Pero patuloy pa rin yung pag-asa nila na yung interim release naman Deo para sa pansamantalang freedom na ng dating Pangulo. Malabo grant na. Malabo na yung July. Malabo na yata sa Australia. Saan bansa siya pupunta, Henry? Marami lakay na napabarita. Kagaya ng Japan at mga may mga bansa pa nga sa Africa ni sinasabi. Pero ito naman na pinabubulaan na ng kanyang kampo. At siya natin, wala naman silang mga aplikasyon pang formal na pinadadala. Sa mga ganong napaulat na pa. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Henry. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan. Maraming salamat, Aris number 7, Henry Uri. Pero